Hi everyone, this is Dr. Gail. Welcome back to my YouTube channel. And whether it's about dermatology or sharing a piece of my personal world, I'm here to share authenticity and knowledge straight to you. Ayan, so for today's episode, meron akong special guest. Nag-collab na kami before, but it was on his channel. Pero ngayon, nag-take advantage naman ako and invited him to my channel. So, hindi ko na papatagalin pa, guys. A fellow content creator and a friend na inaanak ko sa kasal, Dr. Alvin Francisco. So, Alvin, pakilala ka naman dyan. Yan, I'm Doc Alvin and fellow content creator. And unang-una, hindi po ako AI, so ako po talaga to. Of course, nagpapasalamat po ako kay Doc Gail sa pag-imbita sa akin dito. And yun, mapanood niyo po ako sa Facebook, YouTube, Instagram, at TikTok. Ngayon, baliktarin natin yung rules. Ako Yeah. naman ang mag-i-interview sa'yo. Okay, I wanted to do this because syempre gusto ko i-share yung mga natutunan ko from you. Kasi marami tayo dyan na colleagues and other people as well, even non-doctors who are still interested in, you know, starting like a social media page, a channel. And a lot of them kasi parang they're hesitant kasi feeling nila, una-una, baka they're too late. Number two, syempre, it's not easy. Kasi ano siya, commitment eh. You have to constantly keep producing content. Alam mo na, di ba, yun yung isa sa mga struggles Consistent natin, di ba? dapat. Na parang, minsan talaga wala ka nang maisip, pero go pa rin. And then, yun na nga, parang, yung challenges, especially for us doctors, like what yung limitations are, etc. So, yung tanong ko is, what initially drew you to social media? Bakit mo naisipan to go into this? And, ano yung approach mo being both a doctor and a content creator? Mahilig talaga ako mag-YouTube, manood ng YouTube. Manood? Oo. Oo. May time pa nga na wala akong lahat ng social media. Facebook, Oo. Twitter, Wala? Instagram, YouTube lang yung naiwan. So, ganun ako kahilig sa mga vlogs. Tapos may sinusundan akong isang doctor sa US siya. Sino? Dr. Cellini. Hindi ko kilala. Radiologist yun. Kasi radio ka. Interventional radiologist siya. So, nakikita ko yung video niya. Sabi ko, galing naman ito kasi na-explain niya yung mga procedures niya. Tapos sobrang interesting ng buhay. Parang kung kaya niya, dapat kaya ko rin. Kasi parang kung kaya niya, parang kaya ko naman i-edit yung mga video. Tsaka nag-edit din kasi ako. So yun, tinry ko mag-vlog one time. Pero yung topic mo, radio? Radio pa nun. Tungkol sa residency ko. Okay, kasi you were a second year resident at that Oo. time. So feeling ko yun yung okay na content. Pero kung YouTube, di long form. Long form yun, mga 10 minutes yun. So paano nag-shoot? Naka-camera. Camera Again, talaga? oo. Or phone? Phone. Na selfie lang. Tapos ano yung parang live lang siya? Ganun. Oo. Tapos sobrang scripted. Kung ano yung napanood ko doon sa kay Dr. Cellini, ginagaya ko. ganun siya. Tagalog version. Oo, tinatagalog ko lang. Ano, Kung ano yung pattern ng may storytelling. teleprompter, wala? Wala naman. So yun, shoot, pause, ganun. Oo. So, yun. And since mahilig ako mag-edit, talagang pumasok ako sa YouTube. Ginawa ko siyang regular. Okay. Kasi mahilig din talaga. High school pala nag-edit na ako ng video. So from 0 followers noong March 2020, Parang naging ano naman siya, 50. After 2 months. 50 subscribers. After 2 O months. si lahat talaga ganun ng start. Oo, Ako din, grabe, ang hirap bagal na hirap talaga. talaga. Nakaisip ako ng ibang contents. And during that time, si Doc Mike, yung pinapanood ko ring creator sa US, parang ginagawa niya ng reaction video yung mga nagkakasakit. So, sabi ko, parang maganda rin yata to. Oh. So, Doon ka ginawan mo. ginawan ko, tinry ko. Tapos nagulat ako kasi ang daming nanood. Ah. So, doon ko na-figure out na, dapat pala yung content na gagawin ko. Kung gusto ko ng maraming viewers, dapat yung mas nakaka-relate yung Correct. karamihan. Oo. Alam mo, ganun ako nag-start eh. Parang, initially, I was producing content na gusto ko. Di ba? Na Ganyan parang, tapos di ba ang hirap-hirap kasi talaga inaral mo, Oo. tapos gumawa ka ng script. Nakaka-down kasi. Oo. Ganun. Nanonood. Di ba? Tapos ganun din. Ako naman, bakit nga ba ako ganun din ako nag-start. As in, sobrang tagal. Oo. Yung first 100, parang ang tagal, di ba? Tapos may ginawa akong content na may nag-comment, tapos sinagot ko, tapos sunod-sunod na, parang ganun, nag-snowball effect na siya. But yun na nga, parang you never really know, no? Kung ano yung... So, simula nun, yung content mo, hindi niya radio. Siguro mga 2 to 3 pa na radio. Tapos napatunayan kong wala na talaga. Doon na, nag-iba na ako. Ano bang sinunod ko doon? Tungkol naman sa sa COVID na. Sa vaccines. Ganun, reaction pa rin. O hindi na? Yung iba directly talking sa camera, yung iba reaction video.
So galing. yun siya. Kaya pala, kasi nung unang kita nakilala, hindi ko ma-figure out kung anong specialty mo. Kasi nga, parang very Karamihan general. IM eh. Yes, Karamihan oo. IM. In your opinion, okay, ito medyo mahabang usapan, pero sa tingin mo, ano yung naging benefit sa'yo and pitfalls of becoming a content creator na doktor? Oo. Yan yung maganda pag-usapan. Oo. Siyempre, benefit number 1, yung reach. Okay. Also, Pero although, reach, parang to your practice? yun nga, although Oo. sa akin, wala siya masyado kasi radiologist ako, Correct. di ba? So, Hindi sa naman mga sa parang, clinician, Dok, pwede mo akong pa-x-ray? hindi mapipili unless yung Oo. mga IR, mga intervention, Yes. pero hindi naman ako IR. Oo. So, beneficial siya sa mga clinicians. Okay. Kasi ang lawak talaga ng reach ng social media. Mm-mm. So, napupunta talaga siya dun sa mga nangangailangan. So, kunyari, ikaw sa content mo, may mga skin health Correct. topics ka, mapupunta talaga sa kanila. Yes. And malalaman nila na nag-exist. Ikaw, si Dr. Si Doc Gail. Number 2, sige, nakakapag-share ka rin ng education. Siyempre, kapag nakakapag-share ka, nakakapigil ka ng mga sakit. So, parang preventive siya kahit papaano. And benefit sa sarili ko, outlet ko siya ng stress. Oo, kasi shy daw siya as a person. Di ba sabi mo? Nagulat nga ako, sino na-meet ko siya in person. Parang, Shy ako nun, no? parang shy ka. Awkward ako nun. Pero parang iba ka sa videos. Kasi nag-shoot ka mag-isa, di ba? Tapos, parang pag nag-shoot ako, may ibang persona na ako. Ganun pa ako. Minsan nga sumisigaw-sigaw ako sa room. Wala ako sa mood mag-shoot. Walang lumalabas sa bibig ko. Kailangan ko sumigaw. Kasi Maki nagugulat na ako. Sumisigaw. Pati yung mga pusa Wala namin. siya, di ba? Wala siya sa room. Wala siya sa room, nasa labas siya. Pero may time na nasasanay na rin ako na May camera. naka-open lang yung pinto. Nakita niya ako. Pero bawal siya dun sa Sa area. space ko. So, yun. Yun yung Okay, mga yung benefit. benefits. Reach. Tsaka ano pa yun? Influence sa iba. Oo. Ma-share mo yung knowledge mo sa iba. Tsaka yung outlet for stress. Ang pitfalls dyan, syempre, since ang dami nakakapanood, ito yung opinion ko, ang dami kasi nakakapanood. So, medyo prone ka talaga sa mga criticisms. Constructive. Bashing. Constructive or destructive Oo, man yan. So, tama. parehas. So, yun yung Hindi, mga... sabi nga nila, pag sikat ka na daw, parang doon ka magkakaroon. Parang it's Totoo. okay. Parang you have to expect it. Kasi pag wala kang negative comments, it means, May mali. oo, hindi Diba mo nung- na-reach. Di ba na konti pa lang tayo, wala naman negative. Wala, puro Lahat- positive lahat naman, puro positive, diba? pambabola, di ba? Oo. Okay naman daw, okay. Yan. Oh, di ba? Tapos ikaw naman feel mo. Tapos pag may negative na, di ba? Saka, siguro kasi sa atin, mga doctors kasi tayo, so parang nalilibelan tayo as dapat ganito, hindi dapat ganyan. So, Oo, may yun yung mga... stereotype, no? Ayun, yun Oo. yung pala yung word. May stereotyping siya. So, minsan nakaka-receive din ako ng mga ganong criticisms. Important naman yun kasi para maging aware ka nga naman kasi kailangan mo rin yung ideas ng iba. Pero ako, minsan pinipili ko na lang yung mga Oh, syempre. yung mga ganon. Yung tingin kong tama. Tapos yung iba kasi Kasi meron exag. naman parang criticisms dahil ingit lang siya sa Oo, yung iba exag siya. Oo. Or like, gusto niya yung ginagawa, pwede niya magawa. Ayan, oo. Ganun. Since ako kasi sinisimplify ko yung mga tinuturo ko para hindi siya masyadong nakakalito. Ang downside yata nun is nagiging prone sa misinterpretation. Correct. Oo nga, tama. No? Oo. Kasi Kasi di mo naman nga pwedeng, oo nga, tama. pag kinomplex mo naman, baka hindi rin magets. Correct. So, siguro balance lang na simplify mo pero wag oversimplification kasi baka ma-misinterpret ng iba. So, Pero mahilig kang mag-react, di ba? Mahilig kang mag-reaction video. Ang hirap kaya ng reaction video. Yun, spontaneous lang yun. Spontaneous lang. Kasi, Pero yung iba, kapag yung video, yung case doon sa video is mahirap, binabasahan ko muna. Pero yung reaction ko doon, yun talaga. so, pag nag-react ka sa video, hindi naman yun problema. Like, hindi ka naman kinokontak nung nag-post ng video na parang, ay, ba't mali yung sinabi? May Parang, time. Meron. May time. Pero ano yan sa pagkakaalam ko, may tinatawag na fair use policy. Okay. Na kapag yung Pinost mo. pag isang content ay pinost mo public, anyone can react to it. Talaga? As long as i-reproduce mo as educational or parang i-rebrand mo yung video, hindi yung gagayahin mo lang or sisira mo yung tao. Talaga, hindi ko nga alam yun. Fair use policy, Research mo pala yun. Napakinggan ko doon sa isang attorney na content creator din. Oo nga. And Yeah. then, kailan ka kasi di ba YouTube ka dati? Kailan ka kasi ngayon meron ka lang Instagram, TikTok, tsaka Facebook, di ba? Kailan ka nag-decide na parang, Kailangan, yan. na multi-platform ka? Kasi ako una din ako YouTube eh. Tapos nag-decide ako mag-Instagram.
IG ka muna. IG muna. Ah, Tapos parang, di ba, pinakamahirap kasi for me yung YouTube. hirap So, ng YouTube. parang pagka doon ka nag-start, ang dali na nung iba, di ba? Oo, Kasi parang, yun yung benefit natin. yes. Oo. Tapos may time na napabayaan ko talaga yung YouTube ko. As in, parang 8 months yata ako walang Walang pinost. post. Oh. Kasi ang tagal niya eh. Una-una, Bagal. yun na nga, parang mag-research ka. Tapos Matrabaho wala naman siya. ako dating team. Oo. So, ako lahat, di ba? Tapos pag in-edit mo, di ba, syempre, yung 15 minutes na video mo, mga 3 araw yun. Tagal. Di ba? Kasi papanoorin mo, i-edit mo, gagawa ka ng caption, gano'n. So, kailan ka nag-move to other platforms? Nag-switch ako yata parang after 2 years sa YouTube. Ang tagal. Tagal. Ilang followers ka nun? Kailan mo na-hit yung 100,000 mo? Ay, mabilis lang yun. Parang nung nag-upload ako kay Talaga? John Ah, Regala. bilis. Yung nagkaroon siya ng liver Ah, problem. yes. Oo, naalala ko yung sobrang payat na niya, di ba? So, nireactan ko yun. Oo. Parang nag-70K agad ako nun eh. After nun sa Oo. kanya. Tapos Grabe. siguro after 2 posts, nag-100 na ako. Ilang months ka na on YouTube? Ano yun? Mga 8 months siguro. Grabe, ang galing. Nakachamba. So, yun. Pero yun nga, after Ngayon ba, ilan na yung followers mo sa YouTube? 1. 1M na. So, ano yun? Parang may gold. Gold ba yun? May gold ka na. Ako may gold mo. Galing. Layo pa. Kasi, Kaya yan. Tuloy-tuloy lang. Kaya naman. So, anyway, 2 years na YouTube. Tapos, nag-decide ako na mag-multi-platform nung may nakausap ako from Team Payaman. So, sabi ko, Kebs, ano ba yung tingin mong problem sa YouTube ko? Kasi, meron naman, pero parang mabagal, sabi ko. Sabi niya, Doc, try mo sa Facebook ngayon. Parang okay ngayon sa Facebook. Kasi aware sila sa mga, mas tutok kasi sila. Kasi ako residency pa ako. nun. So, hindi ko palang may gagawin. duty ba radio? Every 5 days. Okay. Kami wala. Okay, tapos? Tapos, yun, kinross post ko lang sa Facebook. So, cross-post lang. Tapos, may mga nanonood. Tapos, nagulat ako, mas marami. O, kasi naalala ko nung na-meet ka sa PDMS, yun yung sinasabi ni Maki eh. Ayun Parang, ba? oo, Dok, mag-try ka sa YouTube. Oo, yun. Sa Yun na yung time Facebook na yun. Kasi, pag nagpo-post si Alvin, parang ganito. Mas marami. Oo. Mas marami sa Facebook. So, yun, kinross post ko lang, may mga nanonood naman. Tapos, mas mabilis yung mga followers. Sa Facebook. Ngayon ba the same? Hindi. Parang nagbago na. Pag i-compare, Oo. mas mabilis pa rin sa Facebook ngayon. Talaga? Tingin ko. Pero di ba older ang crowd ng Facebook? Yun nga lang. Kaya doon ko rin na-realize na baka yung crowd ko or yung audience ko mas, Older. mas yung personality ko yata, sila yung mas nanonood. Kasi sa YouTube yata, iba-iba eh. Iba-iba. Parang ano siya, wide range siya. Wide range talaga Sa siya. Facebook, medyo mga Gen X. Medyo. Yan, nanonood, di ba? Sa TikTok naman, mga bata. Gen Z. Sa IG, iba-iba rin. Mga fashion. Oh, Ayan. Okay, itong next question, Alvin. Ito, ano din to eh. Parang minsan dilemma din siya sa akin. So, parang, paano mo nababalance yung pagiging doktor mo and being a content creator? Kasi di ba, syempre, as a content creator, gusto natin ng engagement, gusto natin ng traction. So, for example, may trend. Do you immediately do it, jump on the bandwagon? Or, Hindi ko na nga binabalance eh. Wala nang balance. can you give an example? Like, kasi ako, as a dermatologist, for example, yung, halimbawa, may trending na bagong Mga skincare, procedure, ganyan. Parang, syempre, alam mo na pag nag-post ka about it, syempre, dahil nga trending siya, madaming manonood. So, yun, sabi mo ikaw, di ba, you immediately, how do you balance? O sige, parang, walang ba? Sa tingin ko kasi, dapat alam mo yung, ano yung gusto ng audience. correct. Ngayon, parang more on entertainment ang gusto. Yun nga, oo. Entertainment tsaka chismis. So, kapag, Parang di naman nagbago, ganun pa rin. oo, ako gumagawa ako ng contents ngayon, talagang parang 70% entertainment na. Parang minsan nga 90 na eh. 10 na lang yung Yung fact. sa dulo na lang. Sa dulo na lang. So, yun, siguro reminder din sa akin na balancing ko. Kasi tinanong mo, yun. Hindi, when you say entertainment, like Hindi. paano? Parang hindi naman, parang iniisip ko yung mga napanood kong content mo. Hindi naman, Hindi naman pala. Na-realize Hindi ko. naman. Ano pala siya? Balance naman pala siya kasi may time na entertainment ako tapos may time na educational. So, parang not Parang in one nagiging- post. Oo, Magkakaiba. nagiging dalawa tuloy yung personality Kasi ko. ginagawa ko din yun eh. Parang, actually lately nga, dahil nga dun sa mga nangyaring restrictions, Oo. which hindi na natin pag-uusapan, pero alam mo naman, di ba? Parang nag-pivot talaga yung content ko eh. So,
Ngayon, may mga nagsasabi nga parang, Doc, na funny ka pala, ganyan, katawa ka Di ba pala. nag-comment din ako sa'yo? Sabi ko, So- okay yan, Dok, natatawa nga ako eh. Pero for me, ang upside lang nun is parang it shows your audience, your other side. Oo. Na parang, ay, hindi pala to si Doc Steph. Parang, Tsaka tao mas din pala siya. Parang ganun. human tingnan, yung mga doctor na content creator. So, yun yung Oo. benefit siguro. So, ikaw, yung entertainment mo and informational, magkasama siya sa isang video? Or Parang yung hiwalay. so, yung parang yung sa Hiwalay, akin. So, parang merong minsan na parang serious, tapos merong katatawanan. So, siguro dun pala nababalance. So, minsan yung mga audience ko na nasanay sa entertainment, nagko-comment sila, Dok, parang malungkot ka ngayon. Pero may magre-reply naman na, syempre yung topic ni Doc is ganito, seryoso, ganyan. Oo. Usually yun sa mga trending na health issues. Oo nga. So, bawal ako mag-joke dun. Oo, kasi Oo. mamaya import. Oo nga, tama. So, yun So, ganun siguro. din naman pala. Ganun siguro siya nababalance. Tapos, syempre dapat, kahit entertainment yun, before ko i-publish, dapat may studies pa rin, ganun. Yun yung hirap Kinross-check. sa atin eh. Yun yung sinasabi ko sa iba na parang, as doctors kasi, syempre parang, meron tayong, I guess, authority, na pag sinabi ni Doc Alvin, Maniniwala di ba, talaga. maniniwala yung mga taong gano'n. Pero yung authority na yan, dapat pangalagaan din kasi pwede mo sila ma-mislead. Yes. So, yun Right. naman yung medyo sa atin. Parang sabi nga, great power comes with great responsibility. So, Great meron, authority comes with great responsibility. so, meron na bang time na parang may naka-clash ka na? Meron na? Meron. Shocks, ako hindi, ayoko na ma-experience. Ano As na a peace creator lover. din? Oo, na-creator din. Ay, wala na naman. non-doctor. Na parang, nag-comment, so hindi totoo yan, gano'n. Mga mga nanonood. Comments din. Ako meron, yung mga ganyan. Parang, ba't Doc, nabasa ko sa meron. ganito? So, ano ginagawa mo sa ganun? Wala. Wala na. Hindi mo pinapansin. Do you delete comments? Hindi. Hindi. Sinasagot mo ba? Kaya patulan mo? Yung sinasagot ko lang na comment is yung kung related dun sa video ko. Oo. Kunyari, ang video ko is tungkol sa heart attack. Mm. Nagtanong siya, Dok, nakakatulong ba to sa heart attack? So, sasagutin ko. Okay. Pero kung yung comment niya is, Dok, ang pangit ng itsura mo. Hindi na. Hindi ko na ano yun. Same to you. Hmm. Ako naman depende sa mood ko. Kasi maganda rin yata nagre-reply kasi ayaw din ng iba na hindi Nagde-dead nagre-reply. mo sila. Oo. Hindi, ako lang, pag yung, kasi Ikaw, iba nagko-consult, di ba? Sa mood, no? Oo, yung parang, Doc, meron po akong rashes sa Ay, ganito, oo, hirap ganyan. So, sinasabi ko, mag-consult ka, Oo nga. kasi ganun. Pero, minsan, patolera din ako. Minsan. Minsan. Alam nila yan eh. Okay lang naman. Tingin ko okay lang Depende yun. sa mood ko. Kasi marami na rin creators ngayon ang pumapatol. Nag-iba na rin eh. So, ikaw hindi. Ako hindi pa eh. Parang hindi pa. Siguro sobrang daming comments. Pero ito, naalala ko dati, may pinost ka na story na parang warning the public about a brand using yung video AI. mo. AI ba yun? AI yun. So, hindi mo talaga akala ko kinat yung video mo, tapos ginamit ka. Yung iba kinakat, yung Oo. iba in-AI. So, paano yun? Kasi nangyari na yun sa akin once. May nag-message sa akin na friend ko na derm din, na parang, Nagulat. Mars, ganyan. Parang, may, heads up lang, may gumagamit ng, Nakastress ano pa na yun? Video pa namin ni John Angelo yun. Luma na. Meaning. Hindi, parang- Bago lang. Hindi, last year yun, na parang we were talking about, I guess, dark under eye circles. Ganyan. Tapos parang, kinuha yung clip namin, tapos biglang ginamit siya to sell. Parang ganun. Ikaw, alam ko marami kayo. Marami. Tapos yung iba halatang halata. Pero naniniwala pa rin kasi yung iba, yung mga So ginamit yung mukha mo talaga? na pinapasalita. Serious? Pwede ba yun? Oo. Nakita mo ba yun? Hindi. Pakita ko sa'yo pag... Wait, hindi kinat yung video mo. Paano nangyari? Yung iba hindi kinakat. Kaya itong video Oo, natin na to. oo. Kaya niya to pagalawin. Huh? Na iba yung sinasabi ko. Oh. Kaya scary rin siya. So, paano? Pero halata mo eh, kung aware ka, kung tech sabi ka, alam mo yun. Hindi, kung sa mga lugar na mahina yung signal, pixelated, di mo na mahalata yun, di ba? Oo, yun nga. So, anong ginawa mo about it? Nag-reach out ako sa Meta. Mm. So, buti na lang may binigay yung si Winston na email. Na Kasi contact siguro person. madalas din siyang Oo, kasi nilapitan ko rin siya kung anong ginagawa niya. I-reach out ko daw yun. Nag-usap kami, may mga binigay siyang links na Tapos, kailangan siya tanggal. i-file. oh my God, ang toxic Medyo naman. toxic Madami nang naloko yun sa ganun. Kaya nga. So, kailangan mo siya i-file, upload ka ng ID mo. Oh my God. Tapos ipunin mo yung links. Does it help if naka-ano ka? Yung may check? Or hindi pa rin? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Nagagamit pa rin? Oo, yung iba? nagagamit pa rin. Depende pa rin sa audience. So, ako ang ginagawa ko ngayon, yun nga, nire-report ko tapos constant reminder sa mga nanonood Oh my na God. ingat po sa mga in-edit na ano. Oo nga. So, ikaw, anong ginawa mo nun? Ano, nireport ko sa nireport- team ko. Ay, sila na.
Sila na guys. Oo. So yun. Kasi, hindi ko din alam kung paano gagawin. Actually, doon ako pinaka na-stress. Tapos, ang dami kong encounter na kunyari sa restaurant, Dok, binili ko yung product mo na ganito. Tapos tuwan-tuwa sila. Oh Dok my God. sinuport kita, ito yun Tapos, anong irere ako, di ba? Una, mainis ako kasi. Pero sinabi yung totoo, na parang hindi siya, sinabi mo sasabihin ko sa kanya. Oh my Ay, hindi God. po ma'am, wala po ako ganyan. No. Happy pa naman yung Oo. Kaya nakakalungkot na Wala bang nakakainis. legal yun? Sabi naman nila, pwede naman kaso, actually Madugo. nakausap ko na yung NBI. Kaso medyo long process kasi, medyo madugo. Pero meron naman. Shucks, grabe no. Kasi dapat, oo nga, it is illegal kasi, di ba? Una-una AI. Tapos copyright, Oo nga, ang hirap. identity theft, marami How do you balance yourself as a brand collaborator and a doctor? Kasi di ba alam naman natin na ako, hindi ko alam, I mean, you're aware kasi nakakwento ka naman dati, di ba, na parang I stopped doing brand collabs kasi parang we were restricted. Yung society namin is very strict about it. But what about you? How do you balance? Siguro yung sagot ko kanina yun, Oo. Yun nga, kapag yung mga brands nga kasi, ang alam nila sa mga creators, hindi naman nila masyadong alam yung restrictions natin as a doctors. Ang pinaka-role na talaga natin sa mata nila is to influence and share awareness do sa kanilang product. So, kunyari may namit akong brand, kinikilatis ko muna yung personality nung may-ari, nung mga kasama niya sa company. Tapos kung same kami ng value, tingin ko mag-work naman, yun. Tapos tinitake ko rin mismo yung product. And Hindi yung parang, Dok, bayaran kita ng ganito. Tapos wala naman. Tapos syempre kung naniniwala ako doon sa product na yun, even before pa, kahit hindi pa siya lumalapit, okay yun. Pero yung mga product na parang magic pill, mga ganun, syempre dapat wag papansinin. Marami lumalapit na ganun, na medyo suspicious talaga. Siguro yung mga nireject mo yun yung nag-AI sa'yo. Pwede nga Nagalit sila. Oo. Ganun na. Kaya edit ka lang namin. Libre pa. So, yun. Dapat yung content, educational pa rin. Hindi So, meron ka bang mga certain brand collabs that you will never do? Oo. Halimbawa? Yung mga yun nga, yung mga magic pill, kunyari, inumin mo to, mawawala yung diabetes. Yung mga mawawala ganun. So, meron ganun? Meron, dami. Scary. Mga weight loss, Oo nga. whitening, herbal. Okay, to wrap this up, kasi parang ang haba na ng usapan natin, what advice would you give aspiring healthcare professionals like us na parang yun na nga, yung either takot sila or hesitant or feeling nila they're too late na to get into the game? Ano yung mabibigay mong advice sa kanila about starting a social media page? Tingin ko dapat, before mag-start, dapat alam mo yung purpose mo. Sa Ano bang purpose mo? Bigay To ng disseminate information. Okay, feeling ko same naman lahat kasi ako ganun din yung purpose ko. Okay, that's one. Magbigay ng education ba? Or gusto mo ng reach? So, kasi kapag alam mo na yung purpose mo, alam mo yung end goal. Correct. So, hanggat di mo pa nararating yun, di ka titigil. So, tingin ko naman hindi pa late kasi paangat pa lang ngayon, ang dami ng digitalized na kasi ngayon. So, it's never too late naman. And dapat enjoy lang sa ginagawa. Huwag mo ipopost yung video na kapag pinanood mo sa viewing, yung mga may viewing kasi kami ni Maki. Kayong dalawa? Pinapanood namin sabay. Huwag niyo ipopost yung video na yun kung nung pinanood yun, hindi kayo masaya. Ganun? Oo. Parang pag may mali, baka kailangan baguhin. So, ulitin mo? Edit out siguro yung onte. Or ulit kung talaga. So, yun pala yung role ni Maki. Viewership. Second opinion. Second opinion. Marami nang na-turn down yun. Talaga? Pero minsan strict pala yung regulatory natin sa bahay. So, sa tingin mo, ano yung difference nung paggawa ng content dati sa ngayon. versus ngayon? Dati kasi parang clueless pa ako. So, kung paano ba siya. Ngayon, medyo mas kabisado ko na siya, mas na-enjoy ko na. Pero feeling ko kasi kailangan mong pagdaanan yung process na yun. Kailangan. Diba? Parang hindi ka pwedeng mag-fast forward. Kasi yung iba parang tinatanong ako, Dok, ano yung mga equipment na bibilin? Parang, it's not that I don't want to share, but parang feeling ko kasi, kailangan mong pagdaanan yung... Totoo. Alam mo Agree yun, ako, di ba? Paano kung nag-decide ka na ayaw mo pala siyang gawin, di ba? Di ang dami mo ng equipment, di ba? Totoo yan. Hindi kasi, ang difference yata kasi natin, kasi I hold clinic, di ba? Kaya ako parang in the middle of my content creation, nung nawala na yung pandemic, na-realize ko, hindi ko pa pala siya kayang gawin mag-isa. So, kumuha ka ng team. Ikaw,
Meron ka din, di ba? Meron naman, oo. Tapos how often do you post? Sa Facebook, dapat meron weekly. A weekly? Hindi naman everyday. Siguro mga 3 times a week. Grabe, ang dalas din nun. Madalas. Lalo na this year, gusto ko consistent. How many times ka nag-shoot in a in a month? week? In a month? Dami. Pero pag sa Facebook naman kasi, mabilisan na lang. Yung mga reels yung ginagawa ko ngayon. Hiwalay pa yun dun sa YouTube. Hindi ka kumuha ng highlights. Ganun. Kumukuha din ako, tapos pinapost ko rin. Sa YouTube, siguro once or twice a month. Okay. Oo. Doable. Oo. Dati kasi nag-start ako, parang ini-aim ko mag-once a week eh. Sa YouTube, ang hirap. Oo, ang hirap, di ba? Pero nung pandemic, wala mo kasi ginagawa, Oo. di ba? So, ang dami mong time. Pero ngayon, siguro hindi ako natutulog, pwede. Oo. Oo. Nagbago ba yung buhay mo? Like after, since you started, comparing it to nung hindi ka pa content creator, tapos ngayon na content creator ka na, how did it change your life? Ang laking pagbabago kasi ako aminin ko na may value din sa akin yung validation. Yes. Iba pala yung dating sa akin nun. Nung siguro kung di ako nagko-content, tapos walang validations galing sa ibang tao, baka iba yung personality ko ngayon. Pero ang laki pala ng benefit sa akin. Siguro kasi mababa yung self-esteem ko before. Grabe naman. Pero nung Hindi yung halata. mahihayin ako dati kasi Ngayon hindi na. parang nabawasan na. Paano yung privacy? Like, di ba parang, for example, ikaw kumakain kayo sa labas, tas ganyan, parang may lalapit sa'yo, ganyan. Yung ganon. Oo, parang, do you consider that like a plus or a minus? Oo, plus yun. Kasi at least alam mo na may nakaka-appreciate. Kapon nga, lumabas kami ni Maki. Oo. Tapos ang daming gusto makipag-picture. Ganun. So, gusto mo yung ganun? It doesn't affect you? Di naman. Okay. Tapos, ano pa ba? Ano pa? Paano pa nagbago yung life mo? Finances. Of course. Oo. Laki talaga. I mean, let's admit it. Napakalokohan naman kung maraming gumagawa nito just for fun. We all know naman that meron din siyang monetary benefit. Syempre, Meron di ba? So, sige, dahil na-mention mo, pag-usapan natin ng konti. We all know that, di ba, YouTube, syempre, meron tayong ano dyan. But, like, when you say, like, financial, what do you mean? Paano yung financial aspect ng pagiging content creator? Ano siya para siyang naging added source of income. Na parang, so instead na isa lang sa practice lang, meron pa akong iba. So, malaking dagdag yung kasi mas makaipon, yung mga utang dati, mas mababayaran. Tapos, Mas marami ka matutulungan. mas marami matutulungan. At the same time, nag-enjoy ka pa sa ginagawa mo. So, you're talking about brand collaborations? Tsaka yung mga bayad nila, nila Google, tsaka Meta. Correct. So, moving forward, meron ka ba nakikita ng like 5-year or 10-year plan moving forward? Do you continue to, do you see yourself doing this for a very long time? May bala ka bang gawin? Like, alam mo tawag doon? Mag-innovate, improvise, or what? Actually, ngayon sa YouTube ko, gusto ko siya i-level up. Tapos yung mga contents ko sa other platform, tuloy-tuloy lang hanggang nakapagsalita pa. Kasi na-enjoy ko siya eh. Oo. Tsaka natutuwa rin ako kasi ang rewarding na part sa akin talaga is yung pag nababasa ko yung comments. Oo, ako din. Na Same time. nakakatuwa. Na parang, Dok, sobrang laki ng natulong mo. Iba yun eh. Priceless yun eh. Oo nga. Tsaka, hindi mo ka din kasi alam kung sino yung mga affect and influence mo, di ba? With your words. Akala mo parang very ordinary lang, Yes. tapos nakatulong ka pala. Yes. Oo. Ito. Meron akong question na medyo mas pang Mr. Universe question. Do you have any regrets? So, parang if you were given a chance to turn back time, siguro 5 years ago, meron ka bang gustong baguhin, palitan, gawing mas mabuti? Yung regret na hindi ko gagawin to, wala. Pero yung regret na may mga minor akong babaguhin or minor to major, meron. Kasi may mga na-post ako before na talagang sa tingin ko maganda. Pero nung pagka-post ko, parang nung pinanood ko ulit, tapos kung nabasa ko yung comments, ay, Pangit pa. mali pala talaga. Tinatanggal mo ba yung gano'n? Tinatanggal mo yung gano'n? Marami. Siguro mga 10. Talaga? Marami. Wait, dahil parang hindi siya helpful? Tingin ko helpful, tingin ko maganda, tapos may isang part na pangit. Pumangit yung buong video. So, yun. Yun yung mga... So, ganun lang. But like in terms of yung journey mo, wala. Okay siya. So, yun. Tsaka tingin ko naman kung hindi ko yung ginawa, baka di rin ako matuto. Ikaw, may regrets ka ba? Well, okay. Off-cam. Yung regrets ko were, yung yung brand collabs. Kasi doon nagsimula lahat ng problema ko eh. Kasi parang, wala naman guidelines. Wala dati. eh. Sobrang... Diba? Tapos parang,
feeling, like, di ba, hindi naman natin talaga in-endorse eh. Parang, syempre, it's also a job. Kasi parang at that time, I didn't see any difference between lecturing for a pharmaceutical company versus like, talking about an Sa ingredient online. of a product online, di ba? Kaya lang parang, di ba, alam mo naman, naging issue siya and all. So, yun, parang na-derail ako. Pero, I do believe naman that it opened other opportunities din. Kasi parang, I guess nag-pivot yung content ko, tapos nag-open ng ibang doors. Pero yun, I wish na siguro mas guided sana. Kasi talagang nagulo talaga yung buhay ko nun eh. Hindi ko alam if maybe hindi nag-show sa page ko. But, kasi ang dami kong dinilit na content, ang dami kong, di ba ang dami natin mga ginawa dati na dinilit? Hindi ba off-cam to? Ay, hindi! Hindi, huwag mo to isama ha. Sama daw niya. Hindi, Pati wag, yung sagot wag. ko kanina, isasama daw niya.